Balak po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. alisin po yung mga brand labels doon sa mga imported na bigas sa harap po na reklamo na minamanipula ng ilang mga negosyante ang sistema para tumaas po ang presyo po nito. Doon sa balak po na pagtatanggal sa brand names, iniutos din po ni Secretary Laurel na tanggalin po yung premium o kaya yung mga special labels doon sa mga sako o doon sa pabalat po ng mga bigas, mga kapuso, pinaniwalang ginagamit po para maitaas po ang presyo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga premium. Hindi naman talaga special, no? Pero hindi kasama rito yung mga lokal na produktong bigas para protektahan po yung ating mga magsasakang Pilipino at mga traders. Batay po sa datos mula sa retailer, trader at importer, sapat na anya ang 6 hanggang 8 piso kada kilo na dagdag sa landed cost ng imported na bigas para mapanatili ang kanilang operasyon. Nasa linya natin si Ginoong Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines, GRECON. Ginoong Manuntag, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Sir Joel, magandang umaga po sa lahat po na inyong tagapakinig po. Opo, Sir Orly. Anong inyong initial reaction dito po sa akbang na ito na gagawin po ng Department of Agriculture? Yung hindi pa po kasi nakapag-usap yung stakeholders na nabasa po namin ito yesterday. So dahil nga po busy dahil holiday, halos na tayo, end of the year na, hindi pa ka nakapag-usap yung mga stakeholders. But personally, kayo po, Sir Orly, anong unang tingin nyo rito? On my personal view, dapat po mailinaw natin ng maayos sa consumers. Una-una, kasi po pag tinanggal po natin yung brand, kailangan malaman po ng consumers kung yan po ba ay whole grain, yan po ba ay well-milled, yan po ba ay broken. So, yun po yun dapat maintindihan po ng consumers. Kasi kung aalisin po natin yung premium tsaka yung well-milled, baka lalo po magkaroon ng kalituhan. So, ang tingin ko po dyan, makapag-usap po talaga ang DA at ang mga stakeholders po para mailinaw po ng maayos. Kasi po, alam niyo naman po, the longest period na sanay na po yung mga tao. Pabili nga po ng ganitong bigas, ganitong brand, ganitong presyo. Pero ako naman po on my part, ang nakikita ko ho dyan, kasi yung well-milled po, premium, hindi naman po ito brand eh. Ito po ay milling degree. Pag sinabi po nating well-milled, usually po 25% po yan milling. Yung broken niya, 25%. Pag sinabi naman natin broken, usually po yan half-half. 50% po broken, 50% naman po yung buo. Pero ang sinasabi rito, Sir Orly, premium tsaka special eh. Yung mga labels na yan. Ano ba yan? Yung well-milled ba nasa ilalim ng ano yun? Ng premium o ng special rice? Magkakaiba po siyang category. Depende po siya sa broken content. Pag sinabi po nating 5% broken, na category po ito sa premium. Okay. So, ibig sabihin yan, whole grain po siya, 5% lang ang durog niya, 95% po siya na whole grain. So, premium siya? Po yung premium po yon. Okay. Pag sinabi po na natin special po na rice, ito naman po yung malagkit, ito naman po yung mga red rice, ito po yung mga black rice. So wala po tayong problema po doon sa special rice. Dapat nakalagay lang po doon sa, may label lang po siya na special rice, kung black rice po siya, malagkit, o yung talagang mga ibang klase, halimbawa po yung mga basmati, mga ganon. Sa imported. Totoo ba yung paniwala ng ating kalihim, si Secretary Laurel, na ginagamit po yung mga premium special labels na yan para daw maitaas ang presyo, Sir Orly? Siguro, sa nakita ko sa pag-ikot niya, meron kasi tayong mga retailers ang ginagawa po dahil wala nga po tayong regulatory body o wala na pong regulasyon sa bigas. Tinanggal po yan dati sa dating ahensya nga po. Parang nangyari po sa nakikita din namin, halimbawa po tag price, nakalagay doon well-milled, tapos ito rin yung brand nung bigas, parang ganon. So baka yung po yung nasa isip ni Secretary na kaya tinataas siguro dahil may ganito na brand, mahal ang presyo kasi branded. Oo. So siguro ang initial ni Secretary is ganon. Ako naman, on our part po, personal ko po ito, although di pa po kami nakakapag-usap, siguro dapat manatili po ito yung well-milled, yung 100% broken, saka yung 5%, para malaman po ng consumers yung milling degree at ano po yung binibili niya. Siguro yung sa branding, mapag-usapan po yung kung paano kasi po may mga kasamahan po tayo sa industriya na nag-invest din po sa branding. So halimbawa po sa supermarket,
Di ba yung mga binibili po dyan ng mga 5 kilos, naka-branded po yan. Opo, may So, mga dapat Sinandoming, makapag-usap. may Dinorado, mga ganon, di ba? Opo, tsaka mga pangalan po ng kanilang mga brand. Ayoko na muna magbanggit kung ano yung mga brand para po wala tayo maanuhan. So, tingin ko dapat makapag-usap po doon. Okay, so Paano natin patutupad po initially Sir Orly, meron kayong reservation dito sa... Yes po, dapat po maipatagos natin. Kami po handang tumulong sa GDA. Ever since naman po, katuwang naman po kami ng gobyerno, lalo na po ang National Food Authority. During the time na nandyan pa po sila at active pa po sa pagbebenta po ng NFA rice. Kami po ang kanilang katuwang. So ito po, ang nakita ko nito, dapat ma-educate po natin ang mga mamamayan at hindi malito para po dito. So more on education po para alam ng consumers po yung binibili po nila, ito ba ay regular, ito ba ay well-milled, ito ba ay special rice. So yun po, usapin ng branding, mag-usap po kung paano to aayusin po. Okay. Recently, nagpunta si Secretary Laurel tsaka DTI, si Secretary Roque, dito sa Guadalupe Market. Meron daw pong mga bigas dito na dapat ay 47 pesos lamang po ang benta. Pero binebenta po ng 62. Ang binabanggit po ni Secretary, ang dami yung ang laki naman daw ng patong at ang sinasabi ang patong ay nanggagaling po sa retailer. Ano po initial reaction po ng grupo ninyo diyan? Siguro tanungin po natin yung retailer particular kung ito po ba saan niya binili. Magkano po ba niyang binili? Kasi ako on our part po binabanggit ko naman po sa mga kasamahan namin at iba naman po maraming sumusunod. 4 to 5 pesos po ang markup ng mga retailer natin. Kasi po, may pwesto ho yan. Laki ng pwesto. Dapat naman po mga sila ganun lang. Kung magbenta ng 47 yan, kung sinasabi ni Secretary na 47, dapat ang presyo nasa 52 lang, hindi 62. Dapat ganun po. Opo, yun. Okay. So yun po yung nakita ko makatao po na markup o margin po. Kung ibababa pa doon, Sir Orly, doon sa markup ninyong 5 pesos per kilo, lugi na kayo? Hindi naman sa lugi. Ibig sabihin po, alam naman natin ng retailer, 10 to 20 sacks lang po. Minsan wala pa nabebenta sa maghapon. Babayad po yan ng pwesto, babayad po yan ng tao. Hindi naman po yan nagbebenta ng libo-libo na sako eh. Kaya nga po siya on retailing side. So kinakailangan niya po talaga mag-markup para masustain niya po yung kanyang hanap buhay. Okay. Kahapon, kabibili ko lang po ng bigas. Meron ng talagang parang naging staple na po, no? Sa mga rice retailers, yung 47. So, anywhere na magpunta kayo, meron magbebenta ng 47. Meron pa ba tayo, bigas na mas bababa pa doon? Yes, meron po. Sa mga retailer na anywhere na pwede kang meron ka matsyempuan, uy, bigasan ito, pupunta ako. Meron ba tayong makikita mas mababa sa 47? Yes po, meron po nakita tayong 45, may 43, mga well-built rice, at meron po tayong nakita mga 40. Minsan nga po may 39 pa yung mga broken po na bigas. So, pero ang 47 talaga, anywhere, makikita mo na yan, may magbebenta na ng 47. Halos po, dahil maganda naman po yung puunan po ngayon ng presyo. Hindi naman po sobrang taas, tama lang po. So nakita namin nag-i-stabilize na po yung presyo ng bigas. Alright. Sir Orly, Happy New Year sa inyo ha. Mag-ingat po kayo. Thank you po. Salamat po. Thank you po sa inyo. Si Ginoong Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines.